Ngayong araw nga pala nag-isa ako ng miswa with sardinas and then patola. So ayan, hindi ko na mapakita kung paano ko ginisa. Basta nag-gisa lang ako ng bawang, sibuyas at nilagay ko yung sardinas. Then gisa konti yung sardinas, saka ako naman nilagyan ng sabaw. Nasa 2 cups yung aking sabaw kaya medyo kumulang yan. And dinagdagan ko nga pala and then habang nagpapakulo dyan ng 2 itlog. And then ayan nga yung aking miswa na ilalagay dahil kumulo na yan, naglagay na ako ng konti. So hindi yan ilalahat dahil sobrang dami niyan. So konti lang yung niluto pero pagkatagalan kapag hinayaan naman ay nauubos ng miswang sipsipin yung kanyang sabaw. Kaya dapat pag nagluto tayo ng miswa ay agad natin kakainin kasi sayang kapag hindi natin kinain kaagad mawawala yung kanyang sabaw dahil sisipsipin ng miswa. So ayan yung aming niluto for today. Ang sarap ng paghigop ng sabaw dahil lalo na sardinas yung halo, di ba? Napakasarap. Kadalasan yung iba naman ay tinadtad na karne or tinadtad na manok, mga pakpak ng manok. Masarap din yung igisa with miswa and patola. So ayan, fresh yung aming patola, di ba? Nanggaling lang yan sa mga garden kinuha. So napakasarap ng aming miswa dahil presko, hindi pa siya nakaranas ng araw, hindi pa siya nakaranas ng ref. So nanggaling lang yan, kakapitas lang yan sa labas. And then hindi ko nga pala, minsan ko na pala pinapakita sa inyo yung mga puno ng aming mga patola, kaya nanggaling yan doon. So ayan yung miswa, pero kailangan siyang paghiwa-hiwalayin muna bago ilagay dahil magbubuo sila sa loob. Sabi ko nga, hihiwalay-hiwalayin muna bago natin ilagay dyan sa nagkukulong sabaw natin. Dahil once na nilagay yun ng buo ay magdidikit-dikit sila. So, ayan, pagkalagay, kailangan yan ihalo ng ihalo para hindi sila magkadikit-dikit para maghiwa-hiwalay sila. Ayan, kung napapansin nyo, konti nga pala yung sabaw, diba? Pag kayo gumawa niyan, dagdagan nyo pa rin ang sabaw at dinagdagan pa nga namin ang sabaw niyan dahil nga alam kong sisipsipin ng miswa yung kanyang sabaw pagka tumagal na. So ayan, napakasarap kasi nga ang dami ng sabaw kasi the more kasi na maraming sabaw yung miswa ang sarap, lalo na't malasa. So nagtimpla nga pala ako dyan asin at saka magic sarap, lagi yung nilalagay ko, konting magic sarap. So ayan yung aking pagluto ng miswa. Ayan, may mga natira pa sa plato kaya nilagay na lang lahat kasi sayang. So ayan, ganun lang, madaling lutuin ang miswa pero napakasarap lalo na sa mga lugar na malalamig. Ang sarap maghigop ng miswa, o diba? Kahit sardinas lang yung halo, pwede na kung wala tayong mga natitirang manok. So kasi yung iba kasi natitirang manok, pwedeng ihalo yun or laman ng manok. Yun, masarap din yun. Depende kung anong meron pang sahog kayo sa bahay. So ayan yung aking niluto for today. Ang sarap. Sinong gustong makipaghigop dyan ng sabaw ng ating miswa, super sarap lalo na pag nilalamig o maulan yung lugar. Ang sarap niyan. Kaso sa buhay sa probinsya, minsan dahil nga sa hirap ng buhay katulad sa amin, wala kang mga ganyan na mailuluto kapag tag-ulan, kaya no choice, minsan natutulog na lang or may mga saging, yun ang mga niluluto. Kasi mahirap doon sa probinsya pag wala kang pinagkakakitaan. Kaya habang bata pa, kailangan natin magtrabaho, magsikap para sa ating sarili at para sa ating pamilya. Habang tayo ay nabubuhay, may mga kailangan pa rin tayo, tao pa rin tayo, may mga pangangailangan, pero lagi nating uunahin ang Diyos sa ating buhay at hingin sa Kanya ang lahat ng gabay, kalakasan na nanggagaling sa Kanya. And then huwag tayong makalimot sa Kanya na lagi tayong magpasalamat sa lahat ng mga natatanggap natin sa buhay. Pagsubok man yan or blessing man yan, pasalamatan natin ang Diyos dahil ang lahat ay may dahilan. So yan, alam ng Lord kung ano yung mga dapat or ano yung mga dahilan kung bakit may mga nangyayari sa ating mga buhay. So yan yung aking video for today. Thank you for always watching my YouTube channel. Sa mga bago, please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching. Be kind always. Thank you so much.